So good day engineers. So ngayon naman, ang ituturo ko ay about flow in pipes, no? So series and parallel. Yan, ba't nga ba natin sinosolve yung mga gantong bagay? Siyempre, yan, para makuha natin yung discharge, then head loss, no? Pag sabi kong head loss, diba isa siya sa mga energy kapag usually, di ba, pag dumadaan sa pipes ang isang water naman ginagamit natin dito usually. Kakaroon siya ng head loss due to friction, basta yung pagka-roughness ng pipe or sabihin natin may kalawang, hindi perfect yung pagdaloy ng tubig. Ayun, basta marami pang kino-consider, no? Hindi lang basta-basta natin sinosolve kung ano yung dumaan sa pipe, yun agad. Di naman kasi sobrang perfect. No? Di ba lahat naman ng bagay ganun? Like, sa paglabas niya sa orifice, ano pa ba? Kaya nagkakaroon ng coefficient lagi, di ba? Okay, yun yung nangyari. Parang sinosolve natin siya based on actual na nangyari. Okay, pag theoretical usually ano lang 'di ba? Sisolve natin kung ano yung mismong na-solve natin sa by the paper. Pero meron pa tayo talaga dapat kino-consider kapag sa actual na natin siya i-apply. Kaya nagkakaroon ng mga coefficient, ganyan, coefficient of friction, roughness coefficient, etc. Ano? Okay? Then na-solve na natin actually yung mga ganitong problem, pero yung na-solve natin is isang pipe lang 'yon, 'di ba? Ang difference naman ngayon, two or more pipes na. Parang ganito, no? Yan, di lang siya isa. Yung mangyari, sa isang pipe, tatagos siya sa tatlo, ganyan, katulad nito. O di tatagos sa dalawa, ayan. Or dalawa lang, di ba? Or tatagos sa, ayun, dalawa or tatlo lang usually dito. Okay? Ano pa ba? Ayun lang naman, no, sabihin ko na lang kapag may mga other na idadagdag pa para sa concept. Pero yun lang naman yung kailangan intindihin sa ngayon. Okay? Then, makikita nyo naman dito may parang kakabisaduhin, no? Sabi niya kapag series daw, sabi mong series, isang diretso yun. Walang putol-putol. Kasi ito, yung type ng parallels ganito. Yan, 1, 2, 3 yan. Dito sa example na to, yung sa number 4. Yan, parallel yan kasi tatlo sila, di ba? O dito rin naman. Ito, pag ginawa mong isang straight yan, walang dalawang ganito. Yung 2 at 3, ginawa mong straight lang yan, dire-diretso. Series yun, di ba? Pero dahil may naging dalawa na pipe, magkaiwalay, parallel na, di ba? Yan, parallel din to, silang tatlo naman, okay? Pero pag isang diretso lang yan, walang maraming pipes. From 1, then 3 na agad, wala tong 2 at 4. 1, 3, 5. Isang diretso, series siya, no? O, ganun yung example ng series. Ano na-imagine nyo, no? O, sabi niya kapag discharge daw, ang series is QA is equals to QB equals to QC. Pag head loss naman, pag-add mo lang, no? Parallel, yan, discharge, pag-add mo lang daw, yung discharge, then head loss equals naman, no? O, actually, sinulat ko yan. Kasama talaga sa concept yan. Pero kahit di mo talaga kabisaduhin yan, pwede naman natin siya intindihin base talaga sa anong type meron ka. Okay? So, paano nga ba natin siya iintindihin base talaga sa pipe na meron tayo? E di, bigyan ko kayo ng example itong tatlong to, di ba? Isa-isahin lang natin. O paano nga ba nag-a-act yung discharge dyan pati head loss? Di ba kasi yun yung kailangan natin eh. Pinapakabisado dyan, no? Discharge kapag series equal daw, head loss pag add daw. Ayan. Huwag yun ang ano yun masyadong isipin. Kasi titingnan natin, no? Bibigyan ko kayo ng sasabihin ko sa inyo dito based sa nakikita natin, no? Hindi based sa formula na meron tayo. Okay? Yan. Dito lalagay ko sa taas na lang. Pag iniintindi ko kasi siya, nandito sa taas yung head loss. Nasa bababa yung discharge. Okay, taas yung head loss, baba yung discharge. Okay, para hindi maghalo. Okay, alam natin, kapag pumasok yung tubig dyan, yung papasok sa 2 at 3, is kung ano lang naman yung pumasok sa 1, di ba? Tama ba? Yung pumasok sa 1, paghahatian lang ng 2 at 3, at syempre, magsasanib lang naman sila ulit sa 4, at kung lang naman pumasok sa 2 at 3, yun yung lalabas sa 4. Ibig sabihin, yung lalabas sa 1, same lang naman sa lalabas sa 4. Tama ba? Okay, sana na-absorb nyo yun, no? Ulitin natin, no? Yung papasok na tubig sa 1, is same lalabas sa 4. Kasi syempre, saan ba lalabas dyan? Unless may butas yung pipe mo, di ba? Mababawasan yung pumasok na tubig sa loob. Pero kung hindi, walang butas yan, talagang smooth lang, walang tagas. Kung ano yung pumasok sa 1, yun yung lalabas sa 4. Therefore, kung ano yung pumasok sa 1, paghahatian lang ng 2 at 3.
Then, magsasanib lang ulit sila. Yun na ilalabas sa 4, no? So, ano ibig sabihin nun? Ang discharge pala dito, discharge sa 1 ay equal sa, ito na, sa discharge ng 2 at 3. I-discharge sa 2 plus discharge 3, no? Bakit nag-plus silang dalawa? Kasi nga, yung dalawang pumasok sa kanila is galing lang naman sa 1. Okay, pinaghatian lang nilang dalawa, kaya Q2 plus Q3. Sana nagigets yun, no? Then, after naman nun, lalabas pa rin naman kung ano yung pumasok dalawa sa Q3 at Q2 is, yun lang din naman yung lalabas sa Q4. O, ganyan, no? Naintindihan ba? Hmm. Sige, next tayo. Hmm, wala naman. Sana na-gets nyo to kasi kailangan natin. Pero marami na tayo example, 3 eh. Hindi agad-agad kayo may iwan. Okay? Um, yung headless naman tayo. Ito naman, no, sa headless naman, para natin intindihin yung headless naman. Di ba ano sinabi sa headless? Kung ano yung di ba pumasok yung tubig diyan sa pipe na yan. Then nababawasan lang naman yung head loss. Kasi di ba parang energy siya. The more na malaki yung head loss, mas malaki yung chances na bumagal yung tubig sa loob. Kasi nga parang sila yung nagiging dahilan kung bakit humihina yung tubig sa loob. Okay? Head loss, di ba? The more na mas malaki yan, mas mabagal dahil siguro sa pagiging roughness ng pipe. Okay? Friction ng pipe sa tubig. Okay? Kaya siya lalong bumabagal. Pero pag sobrang smooth ng pipe, siguro wala siyang coefficient, 'di ba? Pero yun nga, 'di ba alam natin na kapag ano yung pumasok diyan, then babagal ng babagal 'yan kasi nga isa pa dong i-consider natin yung haba ng pipe, 'di ba? The more na mas mahaba yung pipe, syempre, parang ikaw, nag-jogging ka. Simula sa umpisa, mabilis ka pa mag-jogging kasi mataas pa yung energy mo eh. Then pagdating mo sa dulo, sa finish line, sobrang pagod na pagod ka na. Ganoon lang din naman yung tubig, 'di ba? May hangganan lang sila. At syempre, sa gravity, 'di ba, nakakapagod. Okay? Basta nag-jogging ka, yun na lang isipin mo, 'di ba? Nag-jogging ka. Pagdating mo sa dulo, pagod ka na, 'di ba? Kasi nga naubos na yung energy mo. O gano'n lang din yung nangyari sa tubig, pumasok siya sa pipe, then the more na mas mahaba yung pipe, mas nakakapagod kasi nga mas mahaba pa yung lalakbayin nila. Then sa dulo, um, yun na yung ano 'no, finish line, parang gano'n lang naman. Sige, anong anong equation niyan kapag head loss naman? Yung head loss, total na lang 'no, total. Head loss total is equals to, siyempre ano ka dito, yan yung unang head loss mo 'no, dadaan siya sa unang pipe, siyempre may head loss yan, head loss 1, then plus, um, take note niyo guys, yung head loss 2 at head loss 3 ay equal. No, kasi parehas lang naman 'di ba, kung ano yung pagod mo darating ka dito sa 4, yun din lang naman yung pagod mo darating ka sa 4. Kunyari dito ka dumaan, okey makukuha pa rin naman yung total kung ilan yung pagod na ano mo, energy na mababawas dito sa 3 at energy na mababawas sa 2 is parehas lang kasi dito rin lang naman yung magiging point mo, 'di ba? Andiyan din lang din naman yung end point mo para sa 4. Kaya equals lang sila. Yun lang yung pinagkaiba, no? No, napansin nyo? Sa discharge, pinaghatian nila dalawa yung tubig. Pero sa head loss, kung ano lang yung head loss ng isa, yun din yung head loss ng isa. Kung ano yung head loss ni 2, yun din yung head loss ni 3. Okay, parang isipin mo na lang ganito. Kasi wala naman talaga pinagkaiba, 'di ba? Ganito yung series mo. Ganito yung series. Ito yung pipe mo, pinalaki ko, zoom in ko para mas maintindihan niyo, no. Zoom in ko yung pipe nyo, okay? 'Di ba? Kung ano yung head loss nito? Ito 'di ba? Ito yung gitna, parang ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, 'di ba? So parang sinabi ko head loss total, H1 plus H2 plus H3, 'di ba? Parang ko sinabi bakit equals lang din pala si H2 pati si H3 kahit lagyan kasi natin 'yan guys ng lagyan natin ng butas sa gitna. Lagyan ko rin ng butas dito sa gitna. Okay? Parang gano'n lang nangyari dito, 'di ba? Lagyan ko ng malaking butas pala para mukhang yung nandun sa taas.
O, lagyan ko ng malaking butas dyan. O, ganoon pa rin naman eh, di ba? O, dito pa rin dadaloy yan. O, dito yung isa dito dadaloy. O, parang isa pa rin sila, di ba? Nilagyan ko lang siya ng butas. So, wala namang difference na yung from starting point to end point is magiging parehas pa rin naman yung malolos na energy. Okay, sana nag-gets nyo na. Sabihin, pag parallel yan, dalawa sila, parehas lang sila ng head loss, no? Huwag ko na masyadong iulit-ulitin. Yan, pero sana nag-gets nyo, no? Okay? So, therefore, pwede ko sabihin, head loss 2 plus head loss 4. Or pwede ko rin naman sabihin, head loss 1 plus head loss 3 plus head loss 4. Okay? Either sa dalawang yan is tama. Okay? Sana nag-gets yun, guys, ha? Yun lang naman. Ganyan lang siya. O, kahit di mo nakabisaduhin yung mga doon, di ba? Mga formula na binigay ko doon. Kasi, basta naintindihan mo yung problem, basta naintindihan mo yung pipe, di wala problema, katulad ng ginawa natin ngayon, no? Sige, para mas maintindihan nyo, huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong dalawa. Sunod naman natin itong isa. Okay, so, ganyan lang gawin nyo, no? Huwag nyo nang kabisaduhin yung yung binigay kong formula. Pinakita ko lang, syempre, kasi, para may idea din kayo, no? May basis din kayo. Kung ano nga ba pag parallel, ano nga ba pag head loss. Okay, so dito naman, discharge ulit, din sa taas head loss lang. Okay? Paano yung discharge dito? Q1, papasok dyan, paghahatian ni 2 at 3. Q1, then equals, paghahatian ni 2 at 3. So, Q2 plus Q3, tama? Then, equals ulit, kasi nandito na silang point, nandito na sa point na yan. Ano mangyari? Paghahatian naman ni Q2 pa rin, plus Q4, no? Then, finally, after rin naman nila, lalabas din sila yung discharge nito at discharge nito pagsasamahin dito. So, Q2 plus Q4 pagsasama sa Q5. Okay? O, sige. Absorb nyo muna, O, next naman tayo sa head loss naman. Paano sa head loss? Iisipin mo lang siyang isang malaking pipe. Parang isang malaking diretso lang, no? Yan, gawin mo parang isang diretso lang sila para hindi ka na malito kapag head loss. O, paano mangyayari kapag ganun? Inisip mo na isang diretso. So, tingnan natin yung mga possible equation, no? Kapag ginawa mo silang isang pipe, kapag sa usapang head loss naman, no? So, head loss, total ng head loss, HT, is equals to head loss 1, then plus, pwede natin sabihin, dami palang possible dito, no? Pwede na sabihin natin head loss 2, then plus head loss 5 na agad, tama ba? Kasi isang diretso na yan, no? Okay? Then pwede rin natin sabihin HT is equals to head loss 1 plus head loss 3 plus head loss 4 plus head loss 5. Oh, di ba? Tama ba? Tama. Actually, pwede pa nga di ba kasi sinabi natin si head loss 2 at head loss 3, sabihin natin head loss 2.1 na lang to, no? Kasi 2.1, then is it 2.2. Nakakalito rin no? Pero sana nagigets nyo yun, no? Okay, mag-alala. Kung sobrang nalilito kayo dito, hindi naman lumabas sa board yun. Ganito lang lumalabas, no? Yan, mga ganyan lang. Mga ganyang pipes lang, no? Mga usually pang number, 1 at 3. Okay, yung 2, hindi masyado lumalabas yan. Pero ganun lang, no? Pwede rin natin sabihin head loss 1 plus head loss 2 plus head loss 4, head loss 5, di ba? O pwede rin namang head loss 1 plus head loss 3 plus head loss 2 plus head loss 5. Sana na-guess nyo lang, no? Basta gagawa ka lang parang consider mo, pwede mo ganito kasi ginagawa ko, pwede mo i-consider pa ganito. Yan, ganyan na lang muna.
Or pwede rin namang ganito, di ba? Yung sa sinulat ko, isang ganyan. Kasi nga, itong part na to, i-act lang natin sila as iisa. Tama? O pwede rin naman natin gawing ganito, then cut ka dito, or ano, pwedeng ganito, then dito, no? Basta, mamimili ka lang, no? Between sa, ano din, kung dalawa yan, dapat mamimili ka lang dito, or dito. Or dito naman, mamimili ka lang dito, or dito. Kapag head loss, no? O sana na-gets nyo yun, no? O sige, last na para talagang ma-absorb nyo, no? Then kapag hindi nyo pa rin na-gets, message nyo lang ako. Okay? Kasi ito talaga importante nating maintindihan to para kahit di mo naintindihan yan, no? Sinulat ko pa rin yan kasi alam mo na kapag discharge, pag-add, katulad naman, ginawa natin yan, no? O, pag parallel lang discharge is pag-add. O, yung pag-add, no? Pag head loss, kapag, ano, sa series, no? Parang gagawin mo silang isang series. Ayun, yun lang naman yung technique yan, eh. Yung series. Yan. Para pag-add mo na lang sila lahat. Okay? Yan. Walang nakakalito, no? O, sana wala talaga nalilito. At tingnan natin itong huli. Ayan. O, paano naman yan? Ganun lang, no? Para hindi ka malito, sulat mo, discharge sa baba, then head loss sa taas. Head loss. Okay? O, sige, ilagay na natin yung mga, ano, unahin naman natin head loss para maiba. Head loss total equals, discharge tuloy, head loss 1 plus, pwede natin sabihin head loss 2 plus head loss 5. No, pwedeng ganun agad, di ba? O pwede naman natin sabihin head loss 1 is plus head loss 3 plus head loss 5. Then lastly, pwede natin sabihin head loss 1 plus head loss 4 plus head loss 5. Pwede sa mga yan, no? Kasi nga, bakit pwede sa mga yan? Dahil ang head loss 2 equal lang naman sa head loss 3 at equals din sa head loss 4. Tama, tama. Oh, di ba? Okay, okay. Sana naintindihan naman. Paano naman kapag discharge? Discharge, papasok yung tubig dyan. Simulan mo kay Q1. Then, mag-split lang naman sa 3 yung pumasok sa Q1. Paghati-hatian nilang tatlo. Yung pumasok sa Q1. Therefore, Q2 plus Q3 plus Q4. Then, overall din naman, lahat ng pumasok sa kanilang tatlo, lalabas lahat kay Q5. Kaya equals sa Q5. No? Okay? O, sige, observe nyo muna bago tayo mag-proceed. No? Ayan. Sige, start tayo, no? Kapag may question lang, ha, huwag mahihiyang magtanong. Dapat, kung nandito na rin kayo, di ba napasadaan na natin pala yung ano, yung tatlong tao na dapat kakabisaduhin mo sa head loss. Sino yung tatlong yun? Si Darcy, si Manning, at si Hazen. Kapag kay Darcy, 0.0826 FLQ squared over D raised to 5. Then kapag kay Manning naman, 10.29 and n squared LQ squared over D raised to 16 over 3. Then kapag kay, ano,
Hazen Williams naman, 10.67 times L Q raised to 1.85 over C raised to 1.85 times D raised to 4.87. Dapat kabisado yung tatlong yun kasi gagamitin lahat. Kasi nga usapan nga dito, puro head loss yan, di ba? Head loss pati discharge, di ba? Para kailangan natin yan. Yan, katulad nito, number 1. CC yung ginamit. Kahit di niya gamit sabihin si Hazen yan, alam natin kay Hazen yan, no? Sayang naman yan kapag di nyo nasagutan. Kasi, papakita ko paano, no? Ano sabi niya? A single pipeline, joint A. Ito yung pipeline sa A, yung pinaka-umpisa. 1, 2, and 3 at junction J. And merge again at junction K. In-explain niya lang naman to, no? Itong pipe na to, kung paano nangyari. Naghati-hati sila sa 1, 2, and 3, then nag-merge ulit kay K. No? Sa ano lang, no? Pumunta ulit kay K. Yan lang naman, di ba? To form a single pipeline. B as shown in the figure. O, di ba? Shown in the figure. Pinakita niya, sinabi niya lang naman to, di ba? Pipeline 1, 2, and 3 are parallel. O, kahit niya rin sabihin, dapat alam niyong parallel yan. No? The pressure head at junction J, pressure head daw neto, and K are 75 and 45. Okay, so hindi head loss yung binigay niya, no? Pressure head. So, parang yun yung energy niya dito. Ang energy daw kay J is 70. Then, after nun, nakapunta na siya kay K, ilan na lang yung energy head niya? So, 45 na lang, no? Kumbaga, napagod ka ng 15 meters. Di ba? Ganun yung explanation. Kumbaga, nag-jogging ka, okay? Nabawasan na energy mo. Oh, yung pagod na yun, naka-convert into distance. Okay, ganun natin sila kino-compute, di ba? Instead na naka-energy, kino-compute natin sila into distance para mas madali. Intindihin, no? Okay? Using Hazen-Williams formula with C is equals to 110 for all pipes. Obtain the following. Yan, the flow rate in pipeline 1, then yung kay 2 at kay 3 naman, no? So, sulat lang natin yung unahin natin kay 1. So, gagamitin nga natin kay kay Hazen head loss. Ano yung formula muna? 10.69, 10.67. L Q raised to 1.85. C raised to 1.85. Then, D raised to 4.87. O, paano yan? Ano lang, kunin muna natin yung head loss 1. No? Tingnan natin. Head loss 1 is equals to 10.67. Then, L, 3,000. Q raised, anong Q natin? Ayun yung hinahanap, no? Q1 na lang, raised to 1.85. Then yung C, meron ka din. Ang C mo ay 110, 1.85. Then D, which is 300 mm. Gawin natin meters. So, 0.3 raised to 4.87. So, anong napansin natin? Dalawa yung kulang, no? Ganyan lang yung gawin nyo, guys, kapag nagsasolve kayo. Minsan kasi mapapansin mo agad, dalawa yung kulang, baka di mo na ituloy, no? Kapag dito sa problem na mga ganito, kahit di naman sa ganitong problem lahat, kahit minsan nakapapansin mo agad na kulang siya, baka hindi mo na ituloy na isulat, sabihin mo, ay, kulang ng head loss yun, then kulang din ng discharge. Di yata pwede yun. Huwag mong ganun laging gawin na. Gawin mo lagi lalo na kapag nangangapa ka pa lang sa mga topic, isulat mo lang kung ano talaga yung naalala mong formula. Katulad ako, kunyari, ganito, nag-umpisa pa lang ako. Kahit alam ko na may kulang, isulat ko pa din. Kasi baka mamaya, doon ko na makikita kung ano yung sino yung hanapin doon. Kasi may chance, may mga ganun kasing tao na parang hindi ito magagamit kasi dalawa yung magiging unknown or tatlo yung magiging unknown, di ko na lang isusulat. Ganun, di ba? So, wag kayo maging ganun, no? Kahit sa ang problem pa yan, kahit sa ang topic pa yan, kahit sa pisad pa yan, MST. Laging ganun yung gagawin nyo, lalo na kapag nangangapa kayo sa topic. Laging yung isusulat yung possible formula na pwede yung gamitin. Kahit may kulang pa yan na 2, 3, 4, 5, 6, no? Katulad dito, 2. So, dito ko na ngayon pagmamasdan kung ano nga ba yung makukuha ko? Bakit nga ba kulang ng isa? So, dito pa lang, obviously, makukuha na nga natin talaga yung head loss. Kasi nga, di ba, yung head loss netong tatlong to, yan, yung head loss silang tatlo ay equal, di ba? Nabanggit natin. Kasi nga, yung head loss ni A, then, yung head loss ni 2, 1, 2, 3 is parehas lang, then, plus head loss ni B, no? Pero hindi nga head loss ang binigay dito, energy head. So, yun yung pinagkaiba, no? Kapag yung energy head mo daw dito, ilan? 70. Then, 70 dito, then bumaba ng ilan?
45 pagpunta niya dito kay B. So, ibig sabihin nun, dito natin malalaman kung ilan yung head loss between A and B. So, ilan nga ba yung head loss? Paano natin malalaman? E di, pag minus mo lang yung ano, energy head ni A pati ni B. Kasi nga, from A, kung wala kang head loss, ang B mo dapat dyan is same na 70. Okay? Di ba? Pero dahil nga nabawasan into 45, alam na natin kung ilan yung head loss. Okay? So, therefore, 70 minus 45, no? Kasi, doon natin nakita kung ilan yung binawas na head loss sa pagdaan ng sa pagdaan niya sa pipe 1, 2, and 3. Therefore, ang head loss is 15. Okay? So, palitan lang natin to ng 15. Makukuha na natin yung Q1. O, ano mangyayari ko? If ever na matagal sa inyo mag-shift solve, edi mano-manoy nyo na lang ilipat-lipat na marunong na kayo dapat maglipat-lipat kapag nandito na kayo kasi na-explain ko naman sa basic algebra. Basic algebra, ibig sabihin, dapat basic na rin sa inyo. So, yung paglipat-lipat, dapat alam nyo na. Then, di ko na i-explain. Pwede nyo naman, actually, kung di na, kung mano lang, kung matagal lang naman, no? Kung di naman, sulat nyo lang. Shift solve lang tayo, no? Tropang shift solve muna tayo. 10.67, then, times 3,000. Then, x is to 1.85. 1.85. Then, over 110 raised to 1.85. Then, times 0.3 raised to 4.87. Alam niyo na kung saan nanggaling tong formula na to, ha? Dapat kabisado niyo na iyang formula na yan, no? Okay? So, shift solve lang. Hindi ba matagal? O sige, pakita ko na rin sa inyo if ever na ano nga bang gagawin kapag matagal. Eh, wala man ako malinaw sa sinulat. Sadyang matagal lang. Isa sa mga way, pwede mo rin gawin, ilapit mo lang yung possible na sagot sa mga choices. Kung ako doon, kunyari, CA mo natin ulit, no? O, shift solve mo. Hindi ka lang yan, no? Siya na lumalapit, di ba? Pwede mo lagay 0.0. Kunyari, ang mga choices dyan, 0.097, 0.080, 0.0100, 0.070. So, ano yung malapit doon? Siguro 0.08. Between nilang tatlo, no? So, paano yun? Sinasabi ko? 0.0, ano yung isa? 9081, ganyan. Then yung isa, 0.0, 97 nga. Then yung isa, 0.070. Then yung isa, 160 na lang. O, anong between nilang tatlo? Ang pinakagitna nila, I think, 80 na lang, no? So, yun. Kailangan mo para malapit sa choices. Kasi pag mas malapit sa choices, mas mabilis yan. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung mas mabilis nga ba. Tarantan, tarantan. Di ba, ang bilis? Oh, bakit 0.70? May mali ba ako nasulat? 45, 15, 5. 25 dapat to, di ba? 25, tama? O, tama, 25. Kaya siguro matagal. Tama. Pag ano, wait lang, 25 nga. Na mali na sa math. Yun, lumabas na yung 25, no? So, lumabas is 0.0967 na lang. Pero, or 97, di ba? 25 to. Sorry. Sorry, guys. 25. Oh, di ba? Kuha natin agad yung una. Ganun lang, no? Kapag matagal, ilapit nyo lang yung choices. Okay, then yung, syempre, Q2, sulat ko pa ba? Sulat natin, sige. Hindi, head loss 2. Hindi, lagay ko na 15 agad, no? So, head loss 2, 25 equals 10.67. Then, L mo is 2. Hindi, 1.3. Then, Q2 is 1.85 over, na, eh,
Okay? 110 raised to 1.85. Then, D mo, 0.2 na lang o raised to 4.87. So, shift solve mo lang ulit yan, no? Okay, tingnan natin. 1.3, palitan mo lang. Then, dito lang papalitan, no? Ganoon lang, huwag mo lang alisin yun na sa calcio mo. Kasi mag-edit ka na lang dyan. .0522. Then lastly, ganun pa rin. 25 equals 10.67. Ang L mo is 25. Q3 naman, no? 1.85. Then C mo, 110, 1.85. Then D mo, ito lang titigan ko guys ha, baka hindi niyo alam kung saan ako kumukuha ng sagot. Yan o, yung sa Q3 naman. Okay, ang D mo is, simula kanina pa yan, nandito Q1, Q2, Q3. Ngayon, ano naman, 0.25. 4.87. Okay? So, palitan ulit natin ng 1.3 into 2.5. 2.5. Then, 0.25. Shift solve mo lang, Q3. Yan, 0.6066 na. Yan, sana na-gets nyo na kung paano natin kinukuha yung discharge. Okay? Sige, observe nyo muna bago tayo mag-proceed. No? Para hindi kayo mabigla. Next tayo. Number 3. Okay naman, no? Okay. Sige. Number 3 ba ako? Ba't number 4? Kasama pala yung number sa ano. Yung kaninang mga ano, figure. Sige, number 5. 3 pipes A, B, and C are connected in parallel. Okay. So, tatlo daw to. Si A, then si B, at si C are connected daw. Parallel. O, di gawin mo ano sila, magkakatapat. Okay, if 3 combined, discharge of 3 pipes is equal to 0.63. So, pag pinag-add mo daw yung tatlong discharge nito, o kung saan man lumabas yun, siguro sabihin natin, siyempre, lalabas yun sa isang pipes lang. Okay? Ito yung una, ito yung isa pa. Yan, di ba? Nag-combine ko lang silang tatlo, no? So, dito sa start na to, ang discharge pala na itong umpisa, 0.63, no? Then, syempre, pag pumasok na dyan, paghahatian nilang tatlo. Tama ba? Ni A, ni B, at ni C. Di ba? Kung ano yung pumasok dito sa pipe na yan, paghahatian nilang A at B. Kaya sinabi dito, if the combined discharge are of the three pipes is equals to 0.63, combine nilang tatlo yan, di ba? Okay? Assuming they have equal values of friction.
Kung gano'n, yun. Sinabi lang naman na same friction, pero F ang ginamit. Therefore, alam natin na kapag F ang ginamit, yun ay friction factor. Tama ba? O di, ang gagamitin formula yung HL is equals to 0.0826. Nawala yung 2. 826 FLQ squared over D raised to 5. No? Yan ang gagamitin. So, paano natin gamitin dyan? Kunyari, bago ka ulit sa formula na to, kung ano yung unang lumabas sa isip mong formula, yun yung gamitin mo. Katulad nito, babasahin ko. Compute the compute the rate of flow of line 1 in liter per second. So, syempre, ang una kong maisip na pwede kong gamitin dyan, ito nga, yung formula na to, no? Okay, so gamitin nga natin yan, HL1 na lang, head loss 1, so 0.0826, F LQ sub 1 squared over D raised to 5. Flow rate, no, hinahanap. So, dito, parang wala ka pa rin palang magagamit, no? Kasi diameter, meron. Friction, sinabi niya, same value. Pero wala siyang binigay na value. So, parang meron siyang clue dito, no? Nung sinabi niyang equal value. Pero sige, tuloy lang natin. So, wala tayong value ni F, wala tayong value ni discharge, wala tayong value ni head loss. Tatlo, no? So, parang kailangan pa natin bumuo ng isa pang equation para makabuo. Kailangan pa natin bumuo ng tatlong equation kasi nga tatlo yung unknown. Yun yung clue mo, no? So, sige, hanap pa tayo. Ganun lang no, gawin nyo. Hanap lang tayo ng hanap ng formula. Ang isa ko pa maisip dito, yung di ba nga itong 3 pipes equal daw sa 0.63. Sabihin, Q total is equals to Q1, discharge 1, plus discharge 2, plus discharge 3. Okay? So, Q total, hindi, huwag ko na isulat, no? Kinusulat ko lang ulit eh. Meron tayo Q 0.63. 0.63 equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, doon may dalawa na tayong formula, which is ito, pati ito. Tatlo yung unknown nito, tatlo ring unknown nito. So, kulang pa tayo ng isa. So, gawa na lang tayo ng isa pang head loss. Yung kay head loss, 2 is equals to 0.0826 FLQ2 squared over D raised to 5. So, mapapansin natin, alam natin na yung head loss netong tatlo, between these three, they are all equal, no? So, si head loss ni A equals sa head loss ni B, equal din sa head loss ni C. Di ba nga? Pangit naman. Ayusin ko lang para medyo maayos man lang yung tsura. Head loss A equals head loss B equals head loss C. Di ba? Kung ganun, equal sila, pwede na nating ipag-equate yung dalawang to. Di ba? Kasi, equal sila. Okay? Ba't A na lang? A ba yung sulat nila dito? Wala akong sinulat. 1, 2, 3. A, B, C. Hindi, gawin ko na lang itong 1, 2, 3 din. 1, 2, and 3. So, 1, 2, and 3. Okay? Ibig sabihin, equal sila. Pwede natin ipag-equate itong dalawa. Same silang head loss, di ba? Gawin natin 0. Hindi. Ibaba ko na lang muna, no? 0.0826 FLQ1 over Q squared over D raised to 5, no? Equals, yung isa rin kay head loss 2 naman, 0.0826 FLQ squared over D raised to 5 din. Okay? So, anong next na maiisip natin dyan? Cancel muna, no, para mas maikli na lang yung susulatin. Cancel natin to. Si F, pares sila ng value. Sinabi naman, same
they have same values of friction. So, cancel din to. Cancel. Yung length at yung diameter magkaiba yan, no? Iba yung length ng line 1, iba yung length ng line 2, iba yung length, diameter ng 1, iba rin yung diameter ng 2. Kaya yan na lang iiwan natin, no? Okay, ano bang maiisip mo dyan, if ever? Pwede mong i-isolate si Q2 para maisalpak mo siya dito. Okay, gagawin mo itong Q2, gagawin mong Q1. Ganon din kay Q3, di ba, mamaya. Gawin na lang natin, i-isolate natin si Q3, then isalpak natin dito. Para, ano, pare-parehas ng Q1. Eh, meron ka ring given na, di ba, discharge. So, Q1, pati, o pare-parehas na lang Q1. So, makuha mo ni Q1. Tama ba? Tama. O, di, gawin natin. Paano ba yun natin isolate si Q2? Ilagay natin si D5 dito. O, lagay ko na lang ng para hindi kayo malito. 1 yan, may 1 din yan. Ito, 2, then ito may 2 rin, no? Para di lang kayo malito. So, isolate natin si Q2. Mangyayari, D2 raised to 5, then L1, then Q1 squared, no? Then over D1 raised to 5 over L2 equals Q2. May squared pa siya. So, para mat-cancel yan, square root mo both side. Okay? So, alisin ko na lang siya, alisin ko na to. Yan, na-cancel na, square root ko yung naka-squared. Wala nang squared, no? Then, palitan lang natin sila ng values. Itong D2, yan ay 0.20. Yung L1, siya ay 650. Then, D1 naman, diameter 1 is 0.15. Then, L2 is 550. 550. Okay? So, ilan ang value? Simplify ko lang to, no? Para, hindi na siya mahirap isulat mamaya. So, Q2, lagay ko lang. Q2 is equals to square root ng, hindi, naka-square root na lang, no? Gagawin ko na lang, tama, square root ko na lang, no? Square root ng 0.20 times 650 over 0.15 yan, di ba? 0.15 yan, di ba? Yan, times, nakalimutan ko yung raised to 5. Huwag niyo kalimutan yung raised to 5, no? Ayan, raised to 5 times 550. Sila ay 2.232 na lang, no? So, 3 decimal places ko na lang. Hindi, sige, gawin kong 4 decimal para mas accurate pa. 1.6. Then, yung Q sa buwan mo, i-square root mo na din. Magiging Q1 na lang, no? Okay? So, next naman tayo, guys. Di ba, ganun din naman yung gagawin mo kay Q3. So, mangyari na lang, parang isolate din natin siya. Itong mga 2 dito, palitan mo na lang ng 3. Tama ba? So, mangyari pala, square root ng, D cube, ay D sub 3 raised to 5, then L1 pa rin na, then Q1 squared over, D1 raised to 5 pa din, then L3. So, pinalitan ko lang ng 3, no? Kasi ganun din naman gagawin mo eh. Parang mo lang din sila. Equate mo lang yung dalawa. Equals Q3 na. Okay? Tapos. Palit na ulit. Palit. Ang L1, 650. 650. Then, ang D1 is 0.15. Okay? Then, ang D3, yan. Tingin na tayo ulit ang D3 natin. 0.10, no? 0.1. Then, yung L3 mo ay 720. 720. So, kuha natin ang Q3 equals ilan? Ay! Pwede na pala yun, no? Gawin natin. Napa-I tuloy. 1,
Then, di ba mabilis lang siya actually. Kasi sinusulat-sulat ko pa sa papel eh. Pero mas maganda sulat nyo talaga sa papel, hindi kayo malito, no? Pero actually, yan, parang magre-retype lang kayo ng magre-retype eh. Ito ay magiging 720. Ito naman, magiging 0.3448 Q1. So, meron ka ng mga values, isalpak mo ngayon dito. So, mangyari, 0.63 equals Q1 plus yung Q2 mo, magiging 2.2316 Q1 plus 0.3448 Q3. Q1 pala ulit, sorry. So, may makukuha kang Q1. Okay? So, sige. 0.63 equals Q1 plus 2.2316 Q1 plus 0.3448 Q1. Shift solve mo lang. Ang Q1 mo is 0.176.0165. So, anong mangyari? Naka-liters yan, guys. Ito kasi makukuha mo na 0.17615 naka-meter cube per second. No? So, parang conversion lang, naka-meter cube per second yun, di ba? Kung conversion lang ng meter cube, 1 meter cube is equivalent to ilan? 1,000 liters. Therefore, ang sagot ay, ano guys, ang tagal no, 176.15 liter per second. So, ito na yung sagot mo sa number 1. Sagot sa number 1 ay D. Okay? Then, ano na lang gagawin natin? Di ba meron na tayong equation kanina? Ano equation natin kanina? Ito. Substitute mo lang si Q1 at si Q3. So, si Q2, sulatan natin agad si Q2 dito sa gilid, no? You know, si Q2 naman is, 2.2316 ng Q1, which is 0.17615. Eh, nilagay ko lang to 2.2316 ng Q1, which is ito yung Q1, equals mo lang, lalabas na ang yung Q2, 0.3930, ilan ba nilagay ko? 1 na lang, no? Or simply, in liters, 393.1. Ito yung number 2 mo. So, ayan, 393. Ito siya. So, next naman is Q3. Ito na yung Q3, no? So, palitan mo lang to ng, ito, constant niya. 0.3448 ng Q1, which is 0.06074. Or simply, in liters, 60.74. Which is letter C. Okay? O, sana na-gets nyo tong number 5, no? Observe nyo muna, guys.
Sige, proceed lang tayo. Number 5, ay number 6 na pala. Yan, sana pag naka-encounter nyo itong problem na to, halos lahat naman ng passwords, ito, ganito ang mga passwords lang. Ano, hindi ko na ipapahirapan, no? Hindi ko na kayo gagawa ng ibang klaseng type pa. Ganyan lang naman lalabas si Sir Ninja Radake. Yan lang yung na-practice niya during college niya. Joke lang. Ayan. So, ganito-ganito lang, no? Ganyan-ganyang pipe lang, paulit-ulit. Diba? Para ganyan, ganito. O, di, walang problema, no? Okay, sige. Number 6. Ay, nagbabaliw na naman. Aray ko. Ba't kaya ganun? Saan kaya namumula yun? Number 6, the flow rate of water through pipe system shown in the figure is 50 liters per seconds under total head loss 9 meters. Assume a coefficient of 120 for all pipes. Yan. Then calculate the flow through line B in liter per second. Then calculate the head loss in line B. Then determine the diameter if line C in meters, millimeters. So sige. Ano daw doon, sa simula line A, 50 liter per seconds yung pumasok. Then paghahatian ulit yan ni line B at line C. Then after yan, lalabas din lahat yan kay line D, which is still 50 liter per seconds pa din. Okay? Then yung total head loss, yan. So, ibig sabihin total head loss from line A, then plus line B or line C yan, ikaw bahala kung anong pwede, plus line D. Ang total head loss nilang tatlo ay 9 meters. Okay, so paano gagawin? Sabi ko nga sa inyo, normalin nyo lang, no? Ilagay mo yung nakikita mo sa calculate the flow through line B. O, di sulat mo lang yung naiisip mo. O, di kung hinahanap niya line B, sulat mo head loss sa line B. Okay? Head loss sa line B. Itan pa natin para ano. Yan, head loss line B. 10.67 L Q raised to 1.85. Hindi, sige, sulat ko pa rin, no? Sige, sulat ko muna yung main formula para ano. May basis tayo. C pala. C, so 1.85, then D raised to 4.87. Yan ang gagamitin natin, no? So, gawin mo lang, sulat mo. Head loss ni B, 10.67. Ano yung L? Meron kang length, no? 266. Meron kang Q? Wala. Then, meron kang C, meron. 120. 1.85. Yeah. Then D, wala ka din. Meron. Meron pala. D na 160 mm, gawin nating meters para consistent yung unit, 0.16, 4.87. Yan, wala kang head loss, then wala kang discharge. So, pwede kang mga pa muna, no? Kapain muna natin. So, paano siya? Siguro,
Sige, sulat mo lang. Kunyari talagang bago ka pa lang sa formula, ay sa problem na 'to 'no, ganun gawin mo 'no. Alam ko 'tong head loss, puwede akong magbuo ng formula diyan. Total head loss, H1, HA pala na lang, HA plus HP plus HC, HD pala. Puwede ring sabihin nating HA plus HC plus HT. Pero parang wala pa din 'no, okey? Parang wala pa din, um, ay meron pala ano, bakit meron? Kailangan nating makuha si head loss ni A, pati head loss ni D. Paano 'yun? Di kunin mo, yun o, sulat mo. Bakit natin kailangan kunin 'yan? Meron kang total head loss, which is 9. Kailangan mo 'to, 'pag nakuha mo 'to, head loss ni B na lang. Then yung head loss ni B isalpak mo dito ngayon, tama? So, paano natin kukunin yung head loss ni A? Head loss A equivalent to 10.67, then to anong head loss line A? 300 mm. Then discharge, meron ka discharge sa A at kay D. Anong discharge kay A at D? Itong 50 liters, no? Kasi nga, tatagos yan ng 50 liters dito or 50 meter cube. Then equally, papasok dito si paghatian ni B at ni C yung pumasok kay A. Then syempre, lalabas din lang naman yung pinaghatian nila kay D. Kaya equal din yung A at D, yung discharge na meron sila. Therefore, ang discharge ni A is 0.05. Ito yun. Okay, sana na-gets. Raised to 1.85. 1.85 over 120 times 1.85 times diameter 0.2 is to 4.87. Yun, no? Meron kang headless pala ni A. Headless ni A, equivalent to 10.67, 300, then 0.05 raised to 1.85 C raised to 1.85 times D raised to 4.87. Kuha mo, no? So, sulat ko lang siguro about 4 decimal places. Okay, pag nag-ano kayo, nagso-solve kayo niyo, much better at least 3. 3 and above, no, ang gawin nyo. Hindi siya at least 3 pala. 3 and above ang lagi yung decimal, no. Kayo na bahala kung ilan gusto nyo. Siyempre, mas marami yung decimal at the same time, kapag in-store nyo, mas malaki yung chances na mas malapit yung sagot. So, sige, dahil narinig nyo yung store, shift store na lang natin sa A. Yan, so naka-A na siya, no. Then, yung kay D na lang. 10.67. Then, kay D is 510. Then, 0.05 din yan. Discharge, no? Parehas lang sila. 120 is to 1.85. Then, D, diameter, which is 0.25 is to 4.87. Palitan mo lang yun ng length, pati diameter. 510. Then, yung diameter na 0.25. Okay? So, store mo na lang din to kay D naman, no? Store ko kay D. Shift store D. Yan. So, 9 minus A. Purahin ko na to, no? Hindi naman natin siya kailangan. Kuha natin si HB, no? Ipat mo si A at si B. Kaya 9 minus A, 9 minus D. Okay? So, lalabas is 1.85759 na lang. 8759. Oh, meron ko na palang let number 2 eh. Oh. Kuha mo yung number 2. Head loss ni B.
After niyan, salpak mo na lang dito. Salpak mo na dito. Ito ay 1.8759. Naka-store pa ba yan? Sige, gamitin na lang natin to. 1.8759. Then, ano papalitan lang natin? 2.66. 266. Then, Q. Wala tayong Q. Yan yung nahanap. X. Then, 120. Then, 0.16. Shift solve. Lapit mo lang dito. Siguro pwede natin sabihin, naka-liters na yan, no? Makuha mo muna is meter cube. So, siguro lapit lang natin 0.02. Kunyari, di mo alam yan, no? Kaya lalapit ko lang siya. Pero hindi saktong 18. Yan. Pero lalabas pa rin yan, to. 0.018 something yan dapat. Yan. So, lalabas is 0.41, no? So, ano na lang yan, no? Siguro, pag ginawa natin itong ano, para sumakto nga, tingnan natin. Ano lang yan, no? Conversion. Ay, baka ito, tanggalin natin yung 5 kasi 0.87 yun sa choices, no? Pwede rin ganun, no? Kunyari, hindi mo napasakto. Gamitin mo yung mga nasa choices. Ito kasi nasa choices to, di ba? O, di ba? Lumabas. Ginamit ko yun nasa choices. O, ganun lang kapag medyo nag-aalinlangan ka. Gamitin mo yung decimal. Kung 2 decimal lang ginamit nun sa choices, try mong gamitin, no? O, di ba lalabas? Which is, HB ko naman, ay hindi, discharge ko pala, Q, saan ko na lang ilalagay? QB. 0.01838. Then, convert mo lang sa liters. Naka-meter cube pa kasi to. Magiging 0. Ay, 0 tuloy. Magiging ano na, no? 1839. O, kasi ano to eh, naka 7 pa eh. Lagay ko na rin yung 7 para ano. Ayan. Meter cube per second. Then converted into liters, 1839 liter per second. So, siniksik. Ito yung number 1. Okay? Sige, number 3. Diameter. Determine the diameter if line C is in M. Ay, determine the diameter in line C in mm. So, sulat mo lang ulit. Head loss ng C. Alam natin yung head loss ng C parehas lang kay B. Tama ba? Kanina. Kasi nga alam natin ang head loss ni B equals sa head loss ni C. So, sige, sulat muna natin. Hindi, wag na natin sulat, no? So, 1.87 na lang, no? Kasi yun yung ginamit sa choices, eh. 1.87 para sakto. Then, ano lang pinagkaiba? At C na lang to, no? At C. 10.67. Anong L mo? Length mo is 190. Anong Q mo dyan, near? Ang Q mo, di ba nga pinagatian ni? Ito, di ba? Saan ko sulat na lang? QA is equals to QB plus QC. Sabihin, meron tayong QA na ilan? 0. Ayan, 50 liters, no? Palitan natin to ng 0.05. Tama ba? Then, syempre, meron ka na rin QB nakuha mo. Ito. Gawin ko na lang na ilang decimal na lang. 0.01839 na lang. 0.01839. So, meron ka ng QC. Di ba QC to? Papalitan ko na siya nito. Transpose ko siya dito, magiging
0.05 minus 0.01839 raised to 1.85, no? Over C, 120 pala. 120 raised to 1.85 times D raised to 4.87. Alam nyo guys, pag nasa denominator yan at decimal pa yung exponent, matagal yan. Ang gawin nyo na agad, ilipat nyo na agad siya dito. X, yan. Parang i-transpose ko na siya agad sa numerator. So, alam nyo na kung bakit, paano nangyari yan, no? Sana, kung nakikinig na kayo dito na kayo sa point na to. Medyo hindi na kayo nagkakapa sa mga transpose na yan kasi simula umpisa, yan, gamit natin yung mga transpose na yan, no? Kaya sana, ano nyo na siya, no? Medyo gamay nyo na yung paglilipat-lipat ng mga numbers. Kasi yan ang gagawin nyo simula MSTE, HPGE, pati PSAD. Pag hindi, kailangan yung practicein yun, no? At di ko na siya masyadong i-explain dito kung paano nangyari. Kasi, ano na, ano, yun na, nasa medyo dapat kahit pa paano, okay na tayo sa mga ganong topic. So, tinanggal ko lang yung D, nilipat ko sa kabila. Ganun lang yung nangyari, di ba? Nilipat ko sa kabila, then shift solve mo na. Lapit mo lang yung sagot dito, naka-mm na yan, gawin na lang natin 0.2 ulit. Para naka-meters muna. Okay, so makuha mo ang D. So, ang D mo ay naka-meters yan. Gawin nating mm na agad. So, 183.44 mm. Ito yung number 3, no? So, kuha natin yung 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. O, sige, observe nyo ulit, no? Then, proceed tayo sa last number. Okay? Okay, ano tayo? Last number. Madali lang, no? Kapag, syempre, dami natin nasagutan eh. Pero mahirap talaga pag, nyari, ano lang, isa lang nasagutan mo, tapos yun lang reference mo. At least ito, marami ka ng reference, no? Iba-iba naman sila ng way. Di ba? Compare mo dito, iba yan. Nyari, energy head ang given dito. Then, solve mo na agad. Dito naman, pag i-equate mo pa yung dalawa. Then, dito naman, iba-iba yung nawawala, no? Okay, ganun lang naman. Sige. Gawin natin. Number 7. So, number 7, a 1,500 diameter water main
carrying 2.15 meter cube per second branches at a point J to 2 pipeline. So, ganito nangyari, no? Meron ka ulit bunga. Yan yung ano mo dito, entrance nung ano mo, pipe mo, na may diameter na, in terms of meters ko na agad, no? 1.5 meters. Then, ano pa? Discharge Q. 2.15. Okay? Then, ano daw, no? 2 pipelines. Ito yung point J. Then, may 2 pipelines daw. Yan, sabihin natin ito yun. Then, ito yung isa. Then, yung isa, 300 meters long. Then, diameter mo ay, yun lang, kailangan mo lang magaling ka mag-drawing na mag-imagine. So, 300, 1, 2. Yung 1, 2 naman yung diameter niya, no? So, 0.2 meters ulit. Okay? Then, the other, isa pa naman, yung isa, the other 1 to 1,220. Yan. Yung haba niya, no? Then, and 600 mm in diameter. So, diameter mo is 0.6. Yan. 1220 then 0.6 diameter. Both pipes join at K. O, ganun ulit, no? Di ba? Sabi ko sa inyo. Isa lang sila ng mga figure. Ito na yung K. K. And continue as a single. Yan, single na, no? Which is 1 pipe. And yung diameter naman is 1.5 din, no? Meters na lang. Okay? The friction factor for 1.5, 1.5, then 1.2, then 600 are 0.02, then 0.022, and 0.024 respectively. So, kung ano yung magkakasunod, yun din yung magkakatapat. No? So, ibig sabihin ito ay, ang friction nito is hindi na magkakaparehas. 0.02 to. O for sure, ito rin parehas na, di ba? 1.5 din to. E di, ano rin to? 0.0 din to. Then, yung kay 1.2 naman, ito. 0.022. Then, dito naman, 0.024. Okay? Wala lang. Galing ka lang dapat mag-drawing, no? After mag-drawing, solve na. The flow in the 600 mm diameter pipeline. Ito yun, di ba? 600 mm diameter. Ganun ulit, no? Kung ano lang naisip mo, isulat mo. Kung anong nararamdaman mo. Kasi, ayan, sulat mo. Ang head loss ng, lagyan natin ng number. So, sa ito ay 1 na lang. Then, ito ay 2. So, ay 3. Ito ay 4. Para di ka na mahirapan. So, head loss ng 3. Ano meron siya? F ba yan? Friction factor ba nabanggit? Yan, friction factor. So, F nga, no? Kaya pala friction. So, anong gagamitin mo? Friction factor is 0.0826 F LQ squared. Ang F mo is 0.024. L mo, 1220. Q mo, wala kang Q. Meron kang Q pero yung isa pa lang, no? Okay, sige. Sige, sulat ko muna. Q3 squared. Ang diameter, meron ka naman. 0.6 raised to 5. So, wala ka na naman, no? Sige, tuloy muna natin. Try natin dito kay head loss ng 1.2. CRCHL2. Ayan, 1.2, di ba? Diameter 1.2 daw. Number 2, number 2 muna tayo. Wala pa eh. 0.0826 F mo is 0.024. Hindi naman mukhang 0, no?
FL. Length mo ay 300. Ikli ah. FLQ, wala rin. Wala rin, no? Q raised to Q2 squared. Over diameter, meron ka naman yan. Diameter. Ay, hindi. Yung F mo is di magkaparehas. 0.022 yun. No? 0.022. 0.022. Then, yung D mo, diameter is 1.2 is to 5. Okay? Ano pa ba? Okay na yan. Hindi rin siya pwedeng ma-solve kasi dalawa yung unknown. Pero, na-realize natin, syempre, dahil nakadami na tayong solve, yung head loss ni 2 at head loss ni 3 are equal. Tama? Equal, pwede natin sila ipag-equate na dalawa. Diba? So, mangyari, equate natin dalawang yan magiging 0.0826, 0.024, then 1220 Q3 squared over 0.6 raised to 5. Then equals 0.0826 F mo naman dito kay each head loss 2 0.022 then 300. Basta pinag-equate lang natin itong dalawa. 300 then Q squared. Yan. Over D mo 1.2 raised to 5. Then after nyan, mukha pa rin dalawa yung unknown, no? Pero pwede mo siyang gawing isa na lang. Bakit? Alam natin na ang total discharge or yung discharge kay 1, pagkahatian ni discharge 2 as discharge 3. Tama? So, alam natin yung discharge 1, yan ay 2.15. Okay? So, i-transfer lang natin. Sa kabila, magiging 2.15 minus Q3. Q3 na lang, Q2. Kayo na lang mamili kung anong gusto nyo, no? So, si Q3 na lang yung una ko nakita. Wala nang problema yan. So, isalpak na natin itong si Q2 dito. Magiging, sige, labas natin yung squared para mas kasi baka mahiwalay nyo eh. Yan, magiging yung sa loob, magiging 2.15 minus Q. Hindi, gawin natin yung ibang kulay. 2.15 minus Q3. Q3. Yan. So, meron ka ng dalawang Q3, isa lang unknown mo. So, kuha natin yung mamaya itong pang 600 mm diameter. Okay? So, para mas mapaikli pa yung susulatin mo, di cancel mo na itong 0.0826, no? Pares lang naman silang meron eh. So, ilan na lang? 0.024 times 1220 times x squared over 0.6 raised to 5 equals 0.022 times 300 then times 2.15 minus x cubed squared then 1.2 raised to 5. Shift solve mo lang, lalabas yung Q3 mo. Ayan, lumabas naman itong Q3 which is 0.166. Okay, 166. O kung may Q3 ka na, kunin mo na lang si Q2. Paano si Q2? Ito ba? Palitan mo lang to ng Q3 mo. Ito, palitan mo to. Magiging 2.15 minus Q3 which is 0.166. Sagot doon ay Q2. Okay? So, 2.15 minus answer. 1.
Ito yung number 1 na sagot, di ba? 1.934. Ito yung number 2 na sagot. 984 pala. 984. Yan. Then, dito naman, determine the velocity of the flow ng 600. Ito, itong 600 mm, yung dito. Alam natin, ano ulit yung velocity? Di ba nga, formula ng velocity, meron kang discharge ng Q3, meron kang discharge ng 3, then meron kang hinahanap velocity, meron kang pang area, kasi meron kang diameter ng pipe eh. Eh di QAV lang, no? Q is equals to VA. Ang Q mo, para ba sa 600, ito yun, di ba, pang 3, ito. 0.166, then ito yung nahanap. Ang area niya naman ay pi over 4, then ang diameter is 600 mm, no? Or dito yan, no? 600 mm, no? So, 0.6 squared. Okay? So, kuha natin velocity. 0.166 equals x. Then, pi over 4. Then, 0.6 squared. Ayan. Shift solve mo lang. Ang lalabas is 0.587 or 59 sa sagot. So, kuha mo yung number 3, no? Okay? So, nakuha na natin lahat. Okay? So, I hope na-gets nyo naman tong problem na to at tong topic mismo. Okay? Sana madadalian na lang kayo no, kapag nakaka-encounter na kayo ng ganitong problem. So, thank you guys sa pakikinig. I hope marami kayong natutunan. Pag may tanong, message nyo lang ako, no? So, yun lang at God bless na engineer. Thank you.